Sa ibang balita, mas pinaigting na rin ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang mga hakbang at kakayanan para matunton ang iligal na pogo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Sa mga subdivision na lumipat ang operasyon ng tinaguriang guerrilla-type POGOs, kaya naman nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology sa National Telecommunications Commission upang makabili ng frequency range finder na makakatulong sa pagtukoy ng mga illegal na frequency. Nakikipagtulungan din sila sa iba pang law enforcement agency tulad ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sa mga naunang operasyon, natuklasan ng ilang illegal na POGO operations sa Metro Manila, kabilang sa Parañaque kung saan mahigit 100 foreign nationals at higit 300 Pilipino ang naaresto. Kasunod nito, isang raid din ay sinagawa sa Pasay na nagresulta sa pagkakahuli ng mahigit 4 foreign nationals. Kagabi, naarestong 20 Chinese nationals na hinihinalang sangkot sa scamming activity sa Parañaque. Naresto rin ang isang Chinese national na ayaw manong pakawalan ng kanyang Chinese employer hanggat hindi nagbibigay ng 500,000 pesos ransom. Samantala, kumpiyansa ang DICT na sapat ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections upang tiyakin ang seguridad ng automated elections sa bansa. But I think the security of the automated election system, given the time factor into consideration, is enough to mitigate any attempts to attack the system. Nitong 2024, naitala ang 5.4 milyong malicious attempts laban sa 32 ahensya ng gobyerno, ngunit matagumpay itong napigilan ng DICT. Nagbabala rin ng ahensya tungkol sa InfoStealer, isang uri ng malware na maaaring magnakaw ng mahalagang impormasyon. Karamihan sa mga nakikita nyong information, hindi na siya direct attack against our computer systems. Alam nyo ang nangyayari, kumakalat ngayon yung malware na kayo mismo, tayo, mga ordinaryong citizens, pag nag-type ka ng username password sa email mo, nadidetect nila yung keyboard na prines mo. Pinapayuhan ng DICT ang publiko na gumamit ng multi-factor authentication upang maprotektahan ang kanilang mga account. Fingerprint at facial recognition ay ilan sa mga mabisang opsyon para sa mas mataas na seguridad. Iniimbestigahan na rin ng DICT ang kumalat na peking recording ng boses si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na manay pinakalat ng bot armies mula sa ibang bansa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DICT sa social media platforms upang bantayan at labanan ang pagkalat ng peke o mapaninlang na impormasyon lalo na ngayong panahon ng halalan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.